Good day! Welcome sa aming programang Bebe Sweet Story. Sa opisina, nakatulong kay Selma ang naipong mga gawain, dala ng ilang linggo niyang bakasyon upang kahit papaano ay mawaglit sa kanyang isip si Mr. Herbacio. Ilang linggo na sa Singapore ang matanda, pero patuloy pa rin ito sa pagpapadala sa kanya ng mensahe. Mabuti na lamang tuwing nasa opisina niya lamang ito natatanggap tulad ng pinangako ng matandang byudo. Agad naman niyang binubura ang mga ito. Samantala, patuloy ang mabilis na paggaling ni Bernard. Hindi na nila kinailangan ng serbisyo ni Mang Danilo. Bumalik na ang sigla ng katawan ni Bernard, lalo pagdating sa bagay na iyon. Halos gabi-gabi na may nagaganap sa kanila ni Selma. Naalala tuloy ni Selma noong sila ay bagong kasal. Sa West lang dahil kapos pa lamang sila sa pera. Pero mariin ang pangako noon ni Bernard na pakakasal sila sa simbahan sa sandaling maayos na ang kanilang kabuhayan. Sa unang gabi nilang mag-asawa, hindi magkandatuto si Bernard sa gagawin dito. Hindi malaman kung paano sila pupwesto. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama at madalas din naman nilang ginagawa ang bagay na yun, kabisado na nila ang kiliti ng bawat isa pagdating roon. Mas agresibo siya kaysa kay Bernard. Tanggap naman niya na siya ay mas mahilig sa bagay na iyon. Ni minsan ay hindi tumanggi si Bernard sa kanya kapag ito ay kinakalabit niya kahit napagod galing trabaho. Wala naman sigurong mairereklamo sa kanya si Bernard. Pero mas madalas na hindi niya naaabot ang paraisong naisabutin. Pero sa kabila nun, mahal niya yung asawa at masaya na rin siya. Umaasang maayos din ang lahat balang araw. Sapat na makita niya ang labis na katuwaan na to sa kanya. Pero nang naaksidente si Bernard, ay pumasok sa eksena si Mr. Herbacio. Sa isang iglap lang ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Selma, miss na kita. Kita tayo pagdating ko ha. Text ni Mr. Herbacio isang araw bago ang takdang pag-uwi na to. Sir, hindi ho ako pwede kasi malamang darating na po yung buwan ng dalaw ko. Pagsisinungaling ni Selma. Okay lang yan. Wala namang problema sa akin yan. Mabilis sa sagot ng matanda. Wala nang magawa pa si Selma kundi ang ihanda ang kanyang sarili. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna si Selma sa ATM para sa mga bayarin sa bahay. Natuwa siya nang makitang nadagdagan na naman ng malaki-laking halaga ang pera niya roon. Kahit naman ganoon yung matandang yon, marunong naman itong tumupad sa usapan. Kaya wala siyang dahilan para hindi tumupad sa kanyang parte ng kasunduan. Kinagabihan, kakatapos lamang nila ni Bernard na gawin ang bagay na iyon. Nanatili naman na nakahiga si Selma. Nakatingin ito sa kisame. Tila malalim ang iniisip. Hindi na naman siya napadpad sa sukdulan. Hinayaan na lamang niya yung asawa na marating iyon. Mula nang may mangyari sa kanila ni Mr. Herbacio, parang may hinahanap na siya na kung ano. Parang biglang nakukulangan na siya tuwing may ginagawa sila ng kanyang asawa. Hindi naman siya dating ganun. Oo, at hindi naman siya talaga madalas makarating doon. Pero dati naman ay okay lang sa kanya yun. Samantala, dahil sa pagod, madali namang nakatulog si Bernard pagbalik sa kama. Si Selma naman, nasa isip ang nalalapit na pagkikita nila ni Mr. Herbacio. Natatakot sa maaaring mangyari. Sariwa pa sa isip niya ang naganap sa kanila noon. Wala sa loob na ginagawa niya na pala ang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Araw ng pagkikita, nagmamadaling nagligpit ng mga gamit si Selma. Hindi niya inaasahan ang maagang text ni Mr. Herbacio. Selma, mag-half day ka mamaya. Daanan kita sa dating lugar. Sa isang kondo sa Quezon City sila humantong. Pinauupahan ito ni Mr. Herbacio. Pero isang buwan ng bakante mula nang umalis na ang tenant nitong foreigner. Sa kotse pa lamang
mukhang hindi na kayang magpigil ni Mr. Herbacio. Sir, wag naman ho dito. Wika ni Selma. Pagpasok sa kondo, agad hinila ni Mr. Herbacio si Selma. Niyakap ng mahigpit at hinagkan ng mariin. Walang magawa si Selma kung hindi tanggapin ang ginagawa na to. Samantala, siyang-siya naman ang matanda. Halatang sabik na sabik ito dahil 2 linggong nakabakante. Sandaling pumasok si Mr. Herbacio sa banyo. Pagbalik sa kwarto, abot tenga ang ngiti na to. Agad na lumapit sa gawin ng ginang. Titig na titig ito kay Selma. At dahan-dahan ay lumalapit ang mukha nito sa kanyang muka hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Wala na ngang magawa si Selma kundi ang pumayag na lamang sa nais na to. At ilang sandali lamang ay nagawa nga nila ang bagay na iyon. Mabilis lamang na narating nila ang rurok. Pagod nang sila ay matapos, pawisan pareho. Humahagulgol naman si Selma, hiyang-hiya sa sarili. Samantalang si Mr. Herbacio ay humihingal pero nakangisi. Akala kasi niya ay naiyak si Selma dahil sa ginawa nila. Mula nang mag-ayos hanggang maihatid ni Mr. Herbacio si Selma sa taxi, ay hindi ito makatingin sa matanda. Madilim na rin nang dumating sa bahay si Selma. Ayaw niyang dumiretso ng uwi sa bahay pagkatapos nila kanina ni Mr. Herbacio. Para siyang galing sa patay at kailangan munang magpagpag sa ibang lugar bago umuwi. Isa pa, baka magtaka si Bernard kung maaga siyang uuwi at bagong paligo pa. Sa mall, pabalik-balik, paikot-ikot lamang si Selma. Tulad ng kanyang isipan, ang kanyang mga paa ay walang direksyon. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Bernard ng isang mahigpit na yakap at mariing halik sa pisngi. Kinamusta siya na to at tinanong kung gusto na niyang kumain. Mukhang pagod ang mahal ko Gutom ka na ba? Pwede na tayong kumain. Bakas ang pag-aalala sa tinig ni Bernard. Kakaiba ang higpit ng yakap ni Selma sa asawa. Matagal. Nagulat man sa reaksyon ni Selma. Dinaan na lamang ito ni Bernard sa biro. Aba mahal, parang miss na miss mo ko Kung makayakap ka, parang kakauwi ko lamang galing abroad. Mahal, hindi pa ako nakakaalis. Matamlay ang ngiti ni Selma. Okay lang ako mahal, medyo marami lang trabaho sa opisina. Ito nga pala para sa'yo. Inabot ni Selma ang shopping bag sa asawa. Wow, thank you mahal. Ganda ng t-shirt na to at may shorts pa. Nahiya naman ako, dagdag gastos na naman sa ito. Iniba ni Selma ang tema ng usapan. Mukhang malinis at maganda yung ayos ng bahay natin Hindi lang yan mahal, pinagluto pa kita ng paborito mong adobo. Naisalang ko na rin ang mga labahin natin sa washing machine. Sabado bukas, kaya gusto ko mag-relax ka naman. Baka naman nagpakapagod ka ng husto. Sinabi ko naman sa'yo na ako na yung bahala dyan Tutol ni Selma. Kaya ko naman mahal, nakakainip din naman dito sa bahay. At saka gusto ko rin naman na sa kahit ganitong paraan, makatulong ako sa'yo. Basta alagaan mo yung sarili mo Sige na halika na, kumain na tayo. Ako na ang maghahain, maliligo lang ako sandali. Mabilis na nag-shower ulit si Selma. Ayaw niyang madala sa bahay ang kung anumang bakas ng kanyang kasalanan. Pagkatapos, maingat na inspeksyon ng mga hinubad na kasuotan bago nilagay sa hamper. Malalim na ang gabi. Nakahiga na sa kama si Selma. Nakatalikod dito kay Bernard na noon ay nanonood pa ng balita sa TV. Nagkunwaring tulog si Selma. Pinapakiramdaman ang kanyang asawa. Kinakabahan at baka gustuhin ni Bernard na may mangyari ng mga gabing yun. Hindi niya maatim na may maganap sa kanila ng kanyang asawa pagkatapos niya kay Mr. Herbacio. Selma? Halos pabulong ang malambing na tawag ni Bernard. Masuyo rin ang hagod ng kamay nito sa likuran ng asawa. Ramdam ni Selma ang init noon, pero hindi tuminag si Selma.
Napakagatlabi na lamang. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mahinang buntong hininga ni Bernard at hindi naglaon ang mahinang paghilik na to. Mabilis na lumipas sa mga araw. Magaling na si Bernard at maayos na rin ang mga papeles nito para sa trabaho sa Dubai bilang draftsman sa isang construction firm. Binigyan siya ng clean bill of health ng mga doktor. Magkahalo ang emosyon ni Selma sa mga pangyayari. Masaya dahil sa wakas, makakalaya na siya sa kasunduan nila ni Mr. Herbacio. Pero bakit parang may bahid din ng hindi maipaliwanag na damdamin? Kalungkutan? Panghihinayang? 3 buwan din. Sa loob ng 3 buwan, 1 hanggang 2 beses sa isang linggo, walang sawa na may nagaganap sa kanila ni Mr. Herbacio. Ang bahay nito sa Makati, ang kondo sa Quezon City, lahat yata ng mga lugar dito ay nagsilbing arena ng kanilang ginagawa. Sa kwarto, sa banyo, sa kusina at komedor, sa sala at maging sa hagdanan at sa pocket garden. Kulang na lang yata doon sila sa kisame. Hindi naman sumira ang matanda sa usapan. Patuloy ang sustento niya kay Selma, pati mga gastusin na kailangan sa pag-alis ni Bernard. Ang kasunduan ay magtatapos sa sandaling makabiyahe na ito. Samantala sa bahay, pilit na inaalis ni Bernard sa kanyang isipan ang mga napapansing pagbabago sa mabait na asawa. Madalas na ginagabi sa opisina si Selma. Minsan ay tila may malalim na iniisip. Malayo ang tingin pag kanyang kinakausap at tila wala sa sarili. Parang nawala na rin ang dating ningning sa maganda nitong mga mata. Ang mapanghalinang mga ngiti na to. Higit sa lahat, hindi na ito ang dating Selma na agresibo. Hindi siya manhid. Ramdam niya ang mga pasimpleng pag-iwas nito kapag gusto niyang mga labit dito. Ang pakiramdam na para itong asiwa habang nagaganap ang bagay na iyon. At sa tuwing gabi, alam niya itong nagtutulog-tulugan lamang. Siguro nga ang lahat ay bunga lang ng masaklap na insidente ng kanilang buhay. Ang stress at tensyon dulot nito, ang responsibilidad na pasan ni Selma. Kaya wala siyang dapat ipagduda sa asawa dahil nakikita naman niya sa mga mata ni Selma ang labis na pagmamahal nito sa kanya. Ang hindi niya lamang nakikita ay kung ano ang ginagawa ni Mr. Herbacio at ni Selma. Biyernes ng hapon, sa bahay ni Mr. Herbacio, humahangos na dumating si Selma. Nag-undertime siya para makatapos agad sila ni Sir. Kailangan niya makauwi ng maaga dahil may pangako siya kay Bernard na magsisini sila at kakain sa labas. Ilang sandali lamang narating na nilang agad ang kama. Alam na ni Selma ang dapat gawin. Marahang hinalikan ni Mr. Herbacio si Selma. Wala namang pagtutol dito dahil may kapalit naman ang lahat ng yun. Para sa kanyang asawa ay gagawin niya ang lahat-lahat. Sa isang bahagi ng isip ni Selma, tila ba ayaw niyang nagaganap na iyon. Pero sa kabilang bahagi naman, parang nagugustuhan niya na rin. Tila nga parang hinahanap-hanap niya na rin ito. Ilang sandali lang, munti ka nang masira ang kanilang kinahihigaan. Pagod at pawis silang dalawa nang sila ay matapos. Si Selma naman ay agad na tumayo at kinuha ang mga gamit. Selma, bakit? Saan ka pupunta? Magbibihis ka na? Nagtatakang tanong ni Mr. Herbacio. Sir, may lakad kami ni Bernard. Aba Selma, hindi pwede. May gagawin pa tayo. Inagaw ng matanda ang mga gamit ni Selma. Nang may kumatok sa pintuan. Sir, andito na po yung bisitang sinasabi ninyo. Patuloyin mo. Lumapit si Mr. Herbacio upang buksan ang pintuan. Bago pa mabuksan ni Mr. Herbacio ang pintuan ng kwarto, ay nakatakbo na si Selma sa banyo. Mabilis na nilak ang pintuan. Binalot din ng tuwalya ang kanyang katawan. Malakas ang kaba ng dibdib habang nakadikit ang tenga sa pintuan. Nakikiramdam. Nicolo, finally. Akala ko hindi ka na darating.
Happy birthday, iho. Come in. Masayang niyakap ni Sir ang binata. Halika, pasok. Huwag kang mahiya. Have a seat. Kanina pa kita hinihintay. Relax ka lang dyan, ha. At ipapakilala ko yung surprise gift ko sa'yo. Selma, halika, may bisita tayo. Malambing na tawag ng matanda, sabay mahinang katok sa pintuan. Tahimik sa loob ng banyo. Selma, open the door. Medyo mataas na ang boses ni Sir. Malakas na rin ang mga katok. Ayoko ho. Wala ho tayong pinag-usapang ganito. Parang alam na ni Selma ang ibig mangyari ng matanda at hindi siya makakapayag dito. Ninong, aalis na po ako. Halata ang nerbiyos sa boses ni Nicolo. Upo ka lang dyan, iho, akong bahala. Pagkalma ni Mr. Herbacio. Selma, papasukin mo ko. Mag-uusap lang tayo. Mahinahon pero madiin ang panawagan ni Sir. Kabado man, pinapasok ito ni Selma. Si Nicolo naman ay hindi mapakali sa pagkakaupo sa sofa habang nasa loob ng banyo ang dalawa. Pinapunta lang kasi siya dito ng matanda ngayon at may sorpresang pa-birthday daw sa kanya. Ngayon ay parang alam na niya kung ano yung sorpresang yun. Matinding nerbiyos ang nararamdaman. Nanlamig ang buong katawan, lalo na nang makita ang kagamitan ni Selma sa ibabaw ng kama. Naging unggoy ang matanda nang lumabas ng banyo. Kumindat pa kay Nicolo. Iho, wait lang ah. Lalabas na yung sorpresa ko sa'yo. Her name is Selma. Siya ang magtuturo sa'yo ng lahat ng dapat mong malaman bilang lalaki. Niyakap ni Mr. Herbacio si Nicolo. O sige, maiwan na kita ha. Happy birthday and enjoy your lesson. Akmang tatayo sana si Nicolo upang sumama sa matanda pero pinigilan siya na to. Aba, hindi naman ako kasama sa lesson mo. May PhD na ako dyan. Relax ka lang. Walang gagawin sa'yo si Selma na hindi mo naman magugustuhan. Ipaparanas niya sa'yo kung paano umakyat sa langit ng buhay pa. Malakas ang tawa ng matanda nang lumabas ng kwarto. Sa loob, parang maiihi na matatay ang pakiramdam ni Nicolo. Tila tinatambol ang dibdib. Panakaw ang sulyap sa pinto ng banyo. Sa garden, masayang nagkakape si Mr. Herbacio. Nasa isip pa yung usapan nila ni Selma kanina sa loob ng banyo. Pinaliwanag niya kay Selma na ang bisitang lalaki ay si Nicolo at 18th birthday na to ngayon. Inaanak niya ito at mahal na parang isang tunay na anak. Anak na pinagkait sa kanya ng tadhana. Anak sa labas si Nicolo ng kanyang kumpare. Maraming trauma ang naranasan nito mula pa nung pagkabata. Isa na ang masaksihan nitong patayin ng kanyang ina ng kalaguyo nito sa loob mismo ng kanilang bahay. Pinagpasapasahan ng mga kamag-anak sa ina si Nicolo kahit pa sinusustentuhan ito ng kanyang kumpare. Lumaking napakamahiyain at napakababa ng tingin sa sarili. Halos walang maituturing na kaibigan. Lagi lamang itong nakakulong sa kwarto pero napakabait at matalino ang second year college na binata. Anong kinalaman ko dun? Ano ang gusto ninyong mangyari? Kabadong tanong ni Selma. Bagaman, parang alam niya ang kasagutan. Barahin pa yung batang yan. Alam mo na yung ibig kong sabihin. Mas kailangan niya magkaroon ng tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Pero bakit ho ako? Ang dami namang babae dyan. Ayoko ng kung sinong babae lamang. Kaya nga ikaw yung naisip ko eh. Ayoko ho. Tama na ho yung isang lalaki sa pagtataksil ko. Mariing tutol ni Selma. Kahit nadadagdagan ko yung sustento mo. Panunokso ng matanda. Kahit na ho ayoko. Selma, sobra-sobra na nga ang binibigay ko sa iyo. Sige na, pagbigyan mo na ako. Ayoko po talaga. Okay, madali akong kausap kung ayaw mo. Kami na lamang ng asawa mo ang mag-uusap. Bluff ni Mr. Herbacio. Parang sinipa sa dibdib si Selma sa narinig. Hindi makapaniwala na magagawain ni Mr. Herbacio. May usapan sila. Usapang matino. Naluha si Selma sa magkahalong galit at takot.
Hindi naman kumukurap ang mata ni Sir sa pagkakatitig kay Selma. Ano ho ba yung gusto ninyong gawin ko? Mahinang tanong ni Selma. Tanda ng pagsuko na to. Good, kung ganyan ka ba, edi magkakasundo tayo. Simple lang ang gusto ko. Turuan at sanayin mo si Nicole. Dahan-dahanin mo. Build his self-confidence, his self-worth. If you succeeded, then tapos na ang kasunduan natin. At bakit naman ho ako maniniwala sa inyo pagkatapos niyo akong i-blackmail? Well, you have no choice but to take my word for it. Sige na, iha. Nasasayang ang oras. Alam ni Mr. Herbacio na hawak na niya sa leeg si Selma at sunod-sunuran ito sa lahat ng mga gusto niyang ipagawa dito. Sa kwarto, napaigtad si Nicolo nang bumukas ang pinto ng banyo. Biglang yumuko, nahihiyang tumingin. Parehong nabigla ang dalawa nang magtama ang kanilang mga paningin. Para kay Nicolo, isang kaganapan ng pantasyang magandang babae sa kanyang harapan. Medyo awkward ang biglang tayo nito at utal pa ng bumati. Good afternoon, ma'am. Sabay tango kay Selma. Napawi ng bahagya ang galit sa dibdib ni Selma nang makita ang bisita. Napakasimpatiko ng mukha ni Nicolo. Matangkad at katamtaman ng laki ng katawan. Mukhang malinis at mabango, maginoo at halatang disente. Pansin din niya ang lungkot sa mga mata ng binata. Parang pinukaw ang kanyang mother instinct. Lumambot ang kanyang puso. Magandang hapon naman, Nicolo. Malumanay niyang bati. Yes, ma'am. Ate Selma na lang. Bata pa naman ako at mukhang hindi bagay ang ma'am sa pagkakataong ito. May pait sa ngiti ni Selma. Halika, Nicolo. Lumapit ka sa akin. Parang tuod sa pagkakatayo si Nicolo habang nakatitig kay Selma. Binuksan ni Selma ang lahat ng ilaw sa kwarto. Pagkatapos ay hinila si Nicolo sa harap ng isang malaking salamin. Hawak ni Selma ang isang kamay ni Nicolo at ito ay nanlalamig. Wala kang dapat ikahiya, Nicolo. Grabe ang kaba ni Nicolo ng mga oras na yon. Pero dahil na rin sa nararamdamang init, hindi na nga rin niya napigilan ng sarili. Marahan nga siyang lumapit kay Selma. Niyakap niya ito ng mahigpit at nang kumawala sa pagkakayakap ay tinitigan niya ang mga mata ni Selma. Nahihiya pa siya. Nahalikan ng malambot nitong labi. Ngunit dahil nga sa init, marahan niyang inalapit ang labi niya kay Selma. Salamat talaga, ate, ha. Napasaya mo ko. Medyo nakangiti na si Nicolo. Madali naman silang nagbihis. Si Selma ay makikipagkita pa kay Bernard sa mall. May blowout naman si Mr. Herbacio sa inaanak. Sa mall naman, namili sila ng mga ilang pangkailangan ni Bernard para sa pag-alis na to. Pagkatapos ay nanood ng sine bago kumain. Matagal din silang nag-ikot-ikot sa loob noon. Magkahawak kamay. Sinusulit ang mga nalalabing araw bago makalipad si Bernard para sa trabaho na to. Pilit pinasaya ni Selma ang sarili para na rin sa kanyang asawa. Magsasara na ang mall nang sila ay umuwi ng bahay. Sa kama, hindi na nakatanggi si Selma nang siya ay kalabitin ng kanyang asawa. Ayaw man niya na may mangyari sa kanila, ngunit kailangan niyang pagbigyan ng kanyang asawa. Paalis na ito at matagal ulit bago may magaganap sa kanila. Magkayakap na nakatulog ang mag-asawa. Dala ang pag-asa sa magandang kinabukasan.